at mula sa ating Panginoong Hesukristo ang sumating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po tayo dumako sa ating mensahe, niyatang nakaraang linggo ay hindi na balita yung mga nakonsagrahan. Paki-post mga Percy yung picture. Yung po yung mga kinonsagrahan nung May 7, kung di ako nagkakamali, 7. Ayan, si Minister Ray Simbulan, Minister Romeo Garcia, Minister Jesus Felipe, Obay Felipe, ng Kaingin yon, Kaingin at Tarlac. Yun ang kanyang linya, yung area niya. At yung huli, si Minister Gerson Angeles. So yung pong apat na yan ang nakonsagrahan noong nakaraang ministerial class. At gayon din, nais ko lang pong ayan pa yung pagkokonsagra sa kanila, Lahat ng mga Council of Elders at lahat ng mga ministro ang nagkonsagra dun sa apat. Gayon din, bago po tayo dumako sa ating mensahe sa umagang ito, nais ko lang pong nagbigay ng mga pagpapayo sapagkat may mga kapatid na nag-message sa akin itong mga nagdaang mga araw at nababahala tungkol doon sa patuloy na pakikisangkot o na masyadong yung kalooban nandun sa politika. Ito po yung isang message ng isang kapatid, pero marami po yung may mga nag-message sa akin at halos nagkakapare-pareho sila ng mga mensahe. Sabi niya, "Good morning po, Minister Perdi. May concern lang po ako, pero mababaw na issue lang na lumalaki dahil sa nakakawalaan na ng respeto dahil sa iba-iba ang political views ng karamihan." Open ko lang po, masyadong active ang kabataan po kasi ngayon, eleksyon. Nagulat ako na umabot na po sa pag-unfriend ang yung ibang kapatid dahil yung magkaiba nga po sila ng paniniwala. Nag-iiba-iba po ng ugali. Nag-iiba po ang ugali nila. Kaya parang need ko po sana kahit papaano magsabi man lang po sa kanila na hindi naman po need magkasiraan ng ganyan. Problema din po kasi, pati po ang matatanda, tinotolerate. Baka may way po kayo para kahit papaano mabuksan ang isipan nila na wag naman mag-away-away dahil dyan. Nakalulungkot lang po kasi. Yan. So yun po, isa lang yun doon sa mensahe na minessage sa akin ng isang araw at nung sumunod na mga araw, mayroon pang mga iba pang mga mensahe na dumating din at halos nagkakaisa sila ng mga natatanaw, nakikita sa kabataan. So ngayon pong nakaraang eleksyon talaga makikita natin talagang sobra yung pakikisangkot ng mga kabataan sa politika. Ngayon tapos na ang politika, ang halalan, sana hindi na magkaroon ng ganoon na umaabot pa dahil magkaiba sa ng political views, ng paniniwala, umaabot pa sa pag-unfriend sa FB, umaabot pa sa pag-aaway. Huwag po, lalo na sa kapatiran sa loob ng iglesia, nakakalungkot yun. At alam natin, noong January 28, 2017, meron ng memorandum ang Council of Elders noon,
na ipinost ko pa doon sa Facebook dahil noon pa man, wala pang eleksyon, maging sa ibang issue naman, nagpo-post ng hindi nararapat. Kaya nagpalabas ang council ng memo. Ang sabi sa number 3, huwag mag-post ng controversial na topics na maaring mauwi sa pagtatalo at samaan ng loob. 4, huwag mag-post ng mga mensahe na maaring makatisod at makapagpahina ng pananampalataya ng iba, lalo na ng bagong kapatid. Sa 9, maging mapanuri sa lahat ng iyong ipopost. Think before you click. So pag-isipan po natin, lalo na sa panahon ngayon, iwasan natin na yung politika na ipopost, no? na nangyayari, pag nag-post ka ng isang negative, may gusto kang patamaan, sasagutin nung isa, kumisang magkakapatid sa iglesia, nagkakasagutan, taltalan, walang ikauwi ang maganda, hinanakitan, samaan ng loob, yan ang mangyayari. May mga nakapapansin niya, maraming kapatid na nakakapansin, yung mga nagpo-post ng negative, no? Huwag po. Hindi maganda para sa loob ng iglesia, no? Nagkakasamaan ng loob. At ngayon, na meron ng nanalo, ano ang sabi sa banal na kasulatan? Pakilagay mo nga sa Eastward, Percy, basahin nga natin yung Roma 13:1. Kung against man, tayo iba-iba ng mga ibinoto, pero wag tayo pasangkot sa politika. Ang sabi Roma 13:1, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihang iyo'y hinirang ng Diyos. Ano sabi? Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Against ka man doon sa nanalo. Abe, huwag mong isangkot naman yung na ikaw ay makikipag laban, magrarally. May narinig akong ganyan. Pag nanalo kasi sasama ako sa rally pag nagkaroon ng rally. Abe, huwag. Hindi natin, yan, hindi yun ugali ng isang iglesia yan. Hindi dapat yan. Ano? Ay saan ka? Lumalaban ka kangino? Sa Diyos. Sabi, ang bawat kaluluwa, pasakop. Napasasakop ka ba? Sa Diyos. Kung nilalabanan mo yun, niluklok ng Diyos. Ang sabi, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Kalooban ng Diyos yun eh. Di ba? Pagka nilamanan mo, ibig sabihin, hindi ka na pasasakop sa Diyos. Sa Diyos. Taas mo nga. Kaya nga't ang sumasalangsang sa pangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kaniyang sarili. Sa Diyos ka pala sumasalangsang o lumalaban. Kapag ka yung hinirang ng Diyos na iniluklok doon, nilabanan mo, naging kasangkot ka pa nanalo yung yung kandidato mo hindi nanalo, tapos nakipag-rally ka, sumama ka sa rally. Yun, paglaban yun sa Diyos. Di ba? So, yun ang inaalala ng maraming kapatid na lalo na sa mga kabataan, napapansin nila, iba ang takbo ng kabataan ngayon, nag-iba ang ugali. No? Nandun na yung pagsuway sa magulang para lang masunod yung politika. Hindi dapat. Mga kabataan, kaya lang kukunti kabataan natin ngayon hindi dapat. At yung gaya nga nung sa message ng kapatid, tinotolerate din daw ng mga matatanda. Huwag po. Siguro wala namang magulang na ang nais niya, makikita niya yung anak niya, imbis na nandoon sa eskwelahan, nandoon sa rally. Di ba? May magtotolerate bang ganong magulang? Wala. Ayaw niya ng anak niya mapunta doon sa kaguluhan dahil hindi yun para sa iglesia. No? Tingnan natin, yung panahon ni sino yun ng hari? Si Haring Saul. No? Si Haring Saul pinahiran ng langis ng Diyos.
Di ba? Pagkatapos, dahil siya pinahiran ng langis ng Diyos, siya ang naging hari, pero noon dumating ang mga panahon, nagbago ang kanyang puso't isipan. Nagkasala sa Diyos. Hindi niya sinunod yung utos ng Diyos. Pinahiran ng langis yan ng Diyos. Siya ang pinili. Pero, nung bandang huli, siya ang nagbago. Mismo yung niluklok ng Diyos, yung tao na yon ang siyang nagbago sa kanyang sarili. Na dati sumusunod, tagasunod ng Diyos, pero nung bandang huli, hindi na sumunod. Ano ang ginawa ng Diyos? Inalis sa pagkahari. Di ba? Ang Diyos ang gumagawa ng paraan para siya ay maalis sa pagkahari. Pero hindi dapat nalabanan ng lalunan. No, kita natin, doong si Haring David na, si David na, ang pinili ng Diyos na humalili kay Haring Saul. No? Nung malaman ni Haring Saul na may hahalilin sa kanya, ano ang laging ginagawa kay David? Pinagbabantaan yung kanyang buhay. Ilang beses siyang pinagbantaan yung buhay niya. No? Gusto siyang patayin ni Haring Saul. Pero umiiwas si David. At maraming pagkakataon na si David, kayang-kaya niyang patayin si Saul. Nung natutulog si Saul, nilapitan niya, kayang-kaya niyang patayin. Pero hindi niya ginawa. Kinuha lang niya yung mga gamit at pinakita niya doon sa hari, ito yung mga gamit mo na kung nasa kalooban kong patayin ka, kaya-kayang kita patayin. Pero bakit hindi ginawa ni David? Sapagkat alam niya na si Haring Saul ay pinahiran ng langis ng Diyos, pinili ng Diyos. Kita natin, siya na ang hahaliling hari, pero hindi siya nagmadali na patayin si Haring Saul para makahalili na siya. Hindi kasi natatakot sa Diyos. Alam niyang pinili ng Diyos yon. At napasasakop pa rin siya dahil mahalaga sa kanya yung pagkakapili ng Diyos kay Haring Saul. So sa ibang kamay, doon namatay si Haring Saul. Bagamat si Haring Saul, halos nagpatiwakal dahil maabutan ng mga kalaban, nagpatibagsak sa kanyang sibat. Pero buhay pa rin siya. Kaya nung may nakita siyang tao, nakiusap siya na patayin na siya ng taong ito. Sapagkat ayaw niyang abutan siya ng mga kalaban at siya'y paglaruan pa. Siya'y pahirapan pa. Anong ginawa ng tao sa pakiusap ni Saul? Patayin mo na ako. Ayaw kong abutan ng mga kaaway. Kaya bagamat nagpatibuwal na siya sa kanyang sibat, buhay pa rin siya. Kaya nakiusap siya sa tao na patayin na siya at pinatay nga siya. Alam niyo ang nangyari doon sa pumatay sa kanya? Pinakiusapan lang niya na patayin siya. Dahil ayaw niyang abutan ng mga kalaban. Nagpunta kay Haring David at ipinagmamalaki niya na pinatay niya si Haring Saul. Na akala niya magiging pabor sa kanya. Nakalulugdan siya ni David sapagkat alam niyang si David ang hahaliling hari. Pero ano ang sabi ni David? Hindi ka ba natakot doon sa pinahiran ng langis ng Diyos? Anong ginawa ni David? Pinatay niya yung pumatay kay Haring Saul. Pinakikita lang natin na mahalaga yung merong basbas ang Diyos doon sa pinili. Nilagay, iniluklok. Gaya na sabi na basa natin kanina sa 13, ang Diyos ang siyang naglagay dyan. Ang Diyos. Kaya pasakop tayo sa bawat palatuntunan na yan. Sa unang Pedro 2:13. Hindi nagkakamali. Unang Pedro 2:13, pakitingin mga. Ayan. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan, o sa mga gobernador na sinugo niya sa panghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan na nagsisigawa ng mabuti. Ayun. Pasakop tayo, no? Sa mataas na kapangyarihan ng tao. Sa hari, sa gobernador, sabihin, sa pangulo. Pasakop tayo sapagkat ang Diyos ang pumili niyan. So iwasan natin mga kapatid, yun lang ang ating pinaparating. Iwasan natin na mag-post
sa tungkol sa politika, maaari, wag tayo mag-post sa Facebook, no? Na pag-uwian lang yan ng taltalan. Makikisangkot ang ibang tao hanggang sa marami ng mga comment-comment puro negative, samaan ng loob. At ang masama, kapatid sa kapatid, nawawalan ng respeto sa isa't isa. Nagkakaroon ng iba't ibang damdamin, nagkakasiraan, nadadamay, pati ang pananampalataya. So hindi magandang kauwian. Kaya pilitin natin mga kapatid na huwag mag-post at huwag tayo talagang makisangkot kumari sa politika. Iwasan natin yan. Hindi makabubuti para sa atin. No? Baka sabayan pa tayo ng iba. Maraming ganyan. Mga magbibigay ng comment, di mo kilala. Baka bandang huli niyan, niyayaya ka na, kinakayag ka na kung saan. No? Para mag-aklas. Hindi po tayo para doon. Ang sabi, pasakop tayo sa bawat palatuntunan ng tao. So yun po, sana maging aral po yun sa mga kapatid at iwasan yung magkasamaan ng loob sa isa't isa. Ano ang nawawala doon? Yung pag-ibig. Nawawala yung pag-ibig ng magkakapatid. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Mangag-ibigang kayo sa isa't isa. Di ba? Dahil lang sa post, dahil sa magkaiba ng political views, nakakasamaan ng loob, magsasalitaan ng masasakit. Anong mangyayari sa iyo? Kaya nga doon sa may Facebook, mga nakapost doon, yung mga supporters ng bawat kandidato, nag-aaway